Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay makikinig at mag-aaral na naman ng salita ng ating Diyos. Pero unahin po muna natin ang manalangin o hihingi tayo ng guidance, protection sa ating Diyos. Magsiyo po tayo. Father God in heaven, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na banal, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Ama, maraming salamat po ngayong umagang ito. Una, sa paggising mo sa amin ng maayos at malakas ang katawan. Salamat sa isang pagkakataon na naman ay pinagkaloob mo po sa amin na makapakinig, makapag-aral ng iyong mga salita. Salamat Lord ngayong umagang ito dahil I believe sa pangalan ng Panginoong Hesus, muli mo po kaming kakausapin. Meron ka na namang mahalagang sasabihin sa amin ngayong umagang ito. Kaya Lord, I pray sa pangalan ng Panginoong Hesus, samahan mo po kami, turuan, gabayan at proteksyonan. Samahan upang ito'y lubusan naming maunawaan at samahan ako upang puro salita mo lamang ang aking sabihin. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Sinasamba ka namin sa tanging pangalan namin, Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Ulitin ko lang po, isang pinagpalang umaga po sa inyo at sa ating lahat mga kapatid. Mga kapatid, mag-share na naman ako ng aking devotion ngayong umagang ito, pero unahin ko lang po yung mga bago muna dyan sa aking channel na bago pa lang nakarating, nakapanood ng aking video ito. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat. Mga kapatid, ang aking devotion ngayong umagang ito ay dito sa Marcos chapter 11 o Mark chapter 11. Dito po ako dinala ng aking devotion sa verse 12 ng chapter 11 ng Marcos, at ito po ay may pamagat na isinumpa ni Jesus ang puno ng igos. Mag-umpisa na po tayo. Marcos chapter 11 verse 12. Kinabukasan nang umalis sila sa Betanya pabalik sa Jerusalem, nagutom si Jesus. Verse 13, may nakita siyang isang madahong puno ng igos, kaya nilapitan niya ito at tinignan kung may bunga. Pero wala siyang nakita kundi mga dahon dahil hindi pa panahon ng mga igos noon. At verse 14, sinabi ni Jesus sa puno, mula ngayon, wala nang makakakain ng bunga mo. Sabi niya, wala nang makakakain ng bunga mo. Narinig iyon ng mga tagasunod niya. Amen and Amen. Yan po yung aking isi-share sa inyo na hinalintulad ko sa akin, sa buhay ko, at sa buhay din natin. Ulitin ko lang, kinabukasan nang umalis sila sa Betanya, pabalik sa Jerusalem, nagutom si Jesus at may nakita siyang isang madahong puno ng igos. Kaya nilapitan niya ito at tinignan kung may bunga, pero wala siyang nakita kundi mga dahon. Sinabi ni Jesus sa puno, mula ngayon, wala na nga makakakain ng bunga mo. Sabi niya, kumbaga sa akin, yes, patuloy akong nananalangin, nagbabasa ng salita ng Diyos, at patuloy din pinagpapala. Nakita ng mga tao na naging maayos ang buhay ko.
naging masagana, nakakabili ng magagandang gamit, pangangailangan. Diba nakikita ng ibang tao, wow, pinagpala ito. Or ano kaya ang trabaho nito? Maganda kaya ang trabaho? Kasi maayos ang pananamit, kumpleto, may relos, magandang cellphone, sabihin natin may alahas pa, may sasakyan, ano po, magarang bahay. Ibig sabihin, kumbaga sa puno, maganda ang puno nito. Maganda, maraming dahon ang ganda tingnan, pero walang bunga. Ano kaya yung bungang pinatutungkulan ng ating Panginoong Hesus? Ito yung bunga doon sa iyong mga salitang nakikita. Nagbunga ba ito? Gumagawa ka ba ng kabutihan? Naisishare mo ba ito ng maayos? At sa iyong pamilya, doon sa mga salitang nababasa mo, naishare mo ba? Naayos ba yung kanilang buhay? Parang, di ba? Parang ganun. Nagbunga ba yung iyong pananampalataya? Nagbunga ba yung pagbabasa mo ng salita ng ating Diyos? Na-share mo ba ito sa iyong pamilya? Naging maayos din ba yung pamumuhay nila? At sila rin ba ay nagbasa ng salita ng Diyos at isinapamuhay ito? At shinare din ba ito sa iba? At na-share nila sa iba at nabago rin ba yung buhay? Yun yung bunga na sinasabi ng ating Panginoon sa ating mga, lalong-lalo na sa ating mga believers. Ngayon, kung hindi ka namumunga, walang pakinabang ang punong yan. Kung ako ay hindi namumunga, kung ako ay isang puno, wala akong pakinabang. Maganda lang ang dahon, maganda lang panlabas, pero wala namang bunga. Wala nang makakakain sa iyo. Wala nang, ibig sabihin, wala ka ng kwenta. Walang pakinabang na puno. Yun po ang sinasabi sa atin. Kaya dapat ang salita ng Diyos ay naisa sa pamuhay natin. Namumunga tayo ng magandang ugali, magandang isipin, magandang pananalita. Kasama na dyan, syempre, dahil sinunod mo ang salita ni God, kasama na dyan yung pagpapalang matatanggap mo. Mamumunga ka ng siksik, biglig at umaapaw. At kung na-share mo to ng maayos, at yung na-sharean mo ng salita ng Diyos, yung mga naipagpe-pray mo, naging maayos din ang buhay. Naisabuhay din nila yung mga salita ni God. Yung mga salita ng ating Panginoong Hesus na isabuhay nila at na-share din nila sa kanilang mga mahal sa buhay. Namunga rin sila. Dahil namunga ka, mamumunga din sila ng maayos. Kapag tinignan sila, wow, ang ganda ng buhay. Ang ganda na ng ugali. At ang dami niyang nasisharean ng Word of God. Tunay na namumunga ito ng siksik, liglig at umaapaw. May pakinabang tayo. Diba? Dun sa mga pagpapalang ating natatanggap sa ating Diyos, may pakinabang ang buhay natin sa Diyos at sa ibang tao. Yan ang tinuturo sa atin, mga kapatid. Kung nakikinig lang ako ng salita ng Diyos, kung nakikinig lang tayo, pero hindi naman natin sinasapamuhay ito, hindi tayo namumunga. Hindi natin sinasabuhay. Hindi natin ginagamit sa ating pamumuhay yung salita ng ating Diyos. Tapos sinasarili lang natin. Hindi tayo talaga namumunga. Para mamunga, i-share natin sa iba. At pag nabago sila, nabago yung buhay nila, yung pananaw sa buhay, namunga ka na. Diba po? Tapos yung laging sinasabi din sa amin ni Pastor Albert na magdala kayo ng kaluluwa kahit isa lang. At pag nadala natin sa Diyos yun, diba nabago ang kanyang buhay, namunga ka na, dala ka ulit ng isa sa susunod. Ganun po ang sinasabing pamumunga sa atin. Mamunga ng maayos, ng siksik, liglig at umaapaw. Yung mga salitang ating napapakinggan, nababasa at pinapag-aralan na salita ng ating Diyos. Hindi yung namumunga lang tayo sa mga material pero hindi naman naisa sa buhay ang salita ng ating Diyos. Hindi rin tayo namumunga ng maayos nun
O sabihin na natin, wala tayong bunga. Sabi ko nga kanina, walang pakinabang ang taong hindi namumunga sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Diba? Pray ka lang ng pray. Pray okay din, nagpe-pray ka. Pero hindi ka naman nababago. Basa ka na nga ng basa ng salita ng Diyos. Hindi mo naman ito na isa sa pamuhay. Para lang siguro malaman ng tao na nagbabasa ka, nakikita ng mga tao na nagsisimba, pero solo flight ka lang. Nag-iisa ka lang. Wala kang kasama. Dapat dali natin ang ating pamilya sa simbahan para sila din makapagpuri, makaawit sa Diyos, makapagpasalamat sa Diyos, at makapakinig din ng makapangyarihang salita ng ating Diyos. Dahil sa pamamagitan ng salita ng ating Diyos, tayo'y mababago, maaayos ang ating buhay. At dahil din sa salita ng Diyos, mamumunga tayo. Sa tulong siyempre ng ating Diyos na nagmamahal sa lahat ng tao. At yan po yung aking sharing ngayong umagang ito na kailangan nating mamunga. Diba, nanonood ka, nakikinig ka ng sharing, hindi lang ng sharing ko, ibang sharing din dyan, napakarami dyan sa YouTube. Ano po, hindi lang ikaw, tara makinig tayo kasi may magandang akong napakinggan, gusto kong mapakinggan mo rin, galing to sa Bible, no, salita to ng Diyos, tara makinig tayo. Diba, hanggang sa susunod marami na kayo nakikinig, o marami ka na share ng Word of God, o panoorin mo to, ang ganda nito, salita ni Lord yan, mababago ka dyan. Diba? Doon namumunga na tayo doon mga kapatid. Isipin natin yan at isabuhay. Ginagawa natin ito para tayo maging maayos. Mapalapit sa Diyos kasama ng ating mga mahal sa buhay. At siyempre, ng ibang tao. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating narinig ngayong umagang ito. At salamat din sa inyo mga kapatid na patuloy, na nakikinig, nanonood sa mga sharing ng salita ng ating Diyos, kagaya ng ginagawa ko. Salamat po. Siyempre salamat sa Diyos dahil binibigyan niya ako ng opportunity na mag-share din ng kanyang salita. Salamat muli sa Diyos at salamat sa inyo mga kapatid at muli tayong mananalangin. Ipagpapasalamat natin itong ating napakinggan na sinabi ng Diyos ngayong umagang ito. Magsiyuko tayo. Yes, Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpapasalamat sa iyo dahil muli mo po kami kinausap. Inutusan at tinuturuan, Lord, na maging mabunga kami. Huwag kaming maging kagaya ng isang punong walang silbi. Lord, turuan mo kami, samahan mo kami, guide mo po kami. Huwag mo po kami pabayaan na walang bunga. Sa iyong mga salita na nagbibigay ng kalakasan, nagpapatatag sa amin, nagbibigay ng kaayusan na buhay, Lord. I pray, mamunga ito sa pamamagitan ng pag-share din ng iyong mga salita upang sila rin ay maging maayos, masaya at matagumpay na buhay, upang mamunga din sila, Lord, ng maayos at maganda, upang magkaroon ng pakinabang ang aming mga buhay dito sa lupa na ikaw ang nagbigay. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat, Lord. Huwag mo po kami pabayaan. Sa susunod, marami na kaming makikinig ng iyong mga salita. In Jesus' name. Thank you, Lord. Dahil sa iyo lahat ng kapurihan, Lord. Dahil lubos mo kaming minamahal at gusto mo na araw-araw kami makinig ng iyong mga salita. Araw-araw namin itong gamitin sa aming pamumuhay at i-share din sa ibang tao. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, for all the blessings, guidance, and protection sa amin lahat. Salamat po, Lord, dahil kami magtatagumpay. Magtatagumpay kami, mamumunga kami sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Salamat po muli, Lord, sa iyong kabutihan at pagmamahal sa aming lahat. Salamat po. Salamat po. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Salamat sa salita ng ating Diyos at salamat din sa inyo mga kapatid. I believe
napakinggan ng Diyos ang ating panalangin. Mamumunga tayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.